Napapanahong issue sa larangan ng politika, showbiz, tatalakayin, himayin, re-reaksyonan ng J. Guevara TV. J. Guevara TV nga po pala, isang reactor ng mga viral issue na nagaganap dito sa Pilipinas. So eto, panoorin natin to. Yung aking paboritong vlogger na napakalupit, napakatalino, napakagwapo, walang iba kundi si Mike Fake News Peddler Abe. Dito sa title niya, sabi niya, PIDEA dapat mag-file ng cases laban sa vlogger na nag-fake news. Hindi ka pa man nagsasalita, Mike Abe, babarahin na kita. Ngayon pa lang, Mike Abe, ha, babarahin na kita. O, lapit natin ng konti para maumay kayo sa pagmumukha niyan. Ha, Mike Abe, hindi ka pa nagsasalita, babarahin na kita. To, tandaan mo to, Mike Abe. Kung magpapail man ng fake news, ang PIDEA, ano daw? Nalito na ako. Gana. Gumana ka muna ngayon. Wait lang, pindutin ko lang. Play, reset, restart, go. Okay na. Kung magsasampa man po ng kaso, take two. Ayan, take two. Oh, lights, camera, action. Kung magsasampa man po ng kaso, tara, wag na kayo mag-comment. Di-distract ako eh. Okay, take three. Eto, Mike Abe, sasabihin ko sa iyo, ha. Kung magsasampa man ng kaso ang PIDEA laban sa mga fake news na pinagsasabi mo, dapat unahin ka. Ha? Dapat unahin ka, Mike Abe. Dapat ikaw yung mauna. Ikaw yung hari ng fake news eh. Ha? Dapat ikaw yung maunang makasuhan ng PIDEA. O bakit? May ano ba? May nilabas ka ba na ebidensya about sa secret deal ni Kibuloy, China, tsaka Duterte? O hanggang ngayon, di ba wala? Puro ka lang ngawa. O ngayon tandaan mo yan, Mike Abe, kung may vlogger man nakakasuhan ng PIDEA, alam ko pinapatamaan niya rito si Maharlika. No, na yun nga daw yung about dun sa nilabas ni Maharlika na nasa drug list or nasa PIDEA ang pangalan ni Pangulong Bongbong Marcos. Ngayon, Mike Abe, matakot-takot ka. Matakot ka kasi una-una, ang daming pwedeng ikaso sa'yo. Una-una yung fake news mo kay Tatay Digong. Yung ginagawa mo kay Duterte. Kay Kibuloy. Yung pangbabastos mo sa PNP Davao, isa pang kaso pa rin yun. No, sinabihan mo sila ng lutang na parang binabayaran. Takot kay Kibuloy. Kaso din yun, Mike Abe. Kaya kung sasabihin mo dito sa title mo na PIDEA dapat mag-file ng kaso, ikaw dapat mauna ka dapat. Okay, play natin, nakasimangot na Fake document ang DJ shoutout pinabas ng isang vlogger na anti-Marcos laban kay Pangulong Marcos, dapat merong legal na aksyon sila. Pwede pong kasuhan yan. Cyber libel or cyber crime, yung cyber crime law ay pairal o yung batas na ito tungkol sa paggamit ng social media. Kasi inilabas. Bakit yung sa'yo, hindi ba cyber yun? Hindi ba cyber libel yun? Hindi ba sakop ng cyber law yun? Yung sinabi mo about kay tawag dito, kay Tatay Digong. Oy, salamat bro Bro DJ, salamat sa palipad mo Magtira ka ng sayo dyan hindi ba yun? Hindi ba kaso yung pinaggagawa mo? Meron pa tong isang sinabi, nakalimutan ko yun, pwede rin siya kasuhan dun Doon sa PNP Davao na sinabihan mo mga lutang at bayaran ni Pastor Apollo Kibuloy.
Hindi ba ano yun? Hindi ba kaso yun? Pwede ka rin makasuhan dun ah. Tapos ang lakas ng loob mo na mag-request sa PDEA na kasuhan si Maharlika. Pwede dapat mauna ka. Sa social media, ang sinasabi nyo at ako'y naniniwala rin fake document doon sa operational report ng PDEA na pinapalabas si President Bongbong Marcos ay nasa operation or ino-operate ng PDEA doon sa inilabas ng vlogger na nasa Estados Unidos. Ano daw? Okay? Kasi dapat ang PDEA ang unang magsampa ng kaso. Ba? Dapat ang PDEA ay kumilos dahil kanilang opisina ang sinira o ginamit nitong vlogger na ito. Pangalawa, sila yung tinutukoy doon na di umano'y report nila, kaya dapat sila linisin nila ang kailang pangalan at papanagutin. Hindi pwedeng ibaliwala ito dahil masamang proceeding yan pag binaliwala ang pamimeke ng dokumento sa isang ahensya ng gobyerno. Napaka-sensitive na mga dokumento, pero pag pineke yan ng pribadong sektor, meron silang accountability sa opisina, sa estado, at sa ating mga batas. Leche! Wait lang, may kakausapin ako dito sa live. Puro kang nga diyang hype ka. Sabi ni Ma'am ni Esmil, ang bait mo naman Jay, sa tatay ko lang narinig yan, magtira ka rin dyan sa'yo ha. Ha? Yung kay DJ. Hindi kasi ano yan, si DJ kasi solo yan dyan sa ibang bansa. Oo, ay nagpapakulay. Ako hindi ko talaga ugali yung ano eh. Kung nagigipit ako, totoo naman yun, nangungutang talaga ako. Pero nagbabayad ako. Pero yung mga scam, di ko kaya yun eh. Kaya sabi ko kay DJ, magtira siya ng sa kanya, huwag niya akong intindihin, kaya ano naman, okay naman. Saka may rin yan, may pinaglalaanan yung pera niya. Kaya sabi ko, huwag kang magpalipad, masunahin niya yung sa kanya. Pero ngayon mayaman na yun, may kutsi niya eh. Yun yung natira kong tropa na hindi bumaliktad eh. Yung iba nagsibaliktaran, nakakita ng libo-libo eh. Damn! Ayun. Kaya, PDEA, galaw-galaw kayo dyan. Alam ko namang marami kayong mga abogado para hindi pamarisan itong mga pamimeke ng dokumentong ganito na nakakasip. Kung makapag-utos ka sa PDEA, kala mo kung sino ka. PDEA, galaw-galaw. Aba, ito rin. PNP Davao, galaw-galaw. Ibabalik ko sa'yo lahat ng sinabi mo, Mike Abe, ha? Watch and learn, motherfucker. Sorry. Ito, Mike Abe. Okay, babalik ko sa'yo, ha? PNP Davao, Mayor Baste Duterte. Shoutout po sa inyo kung sakaling mapanood nyo po ito. May video po tong kumag na to. Na pinapalabas niya po dun sa video na yung mga pulis daw po ng Davao ay bayaran at takot kay Kibuloy. Mga lutang daw, sa madaling salita, mga adik daw. Ayun, may video nasa vlog ko. Ngayon, ano na? Tapos ba't na makapag-utos Oy, PDEA, galaw-galaw. PNP Davao, para wag pong tularan ng iba pang mga vlogger tong gawain din po nito. Ito po, napakalaking fake news po nito ni Mike Abe. Biruin mo, secret deal daw ni Digong, ni Tatay Digong at ng China. Tapos sinabihan niya pa yung mga senator. Yan, lalo na mga senator, Robin Padilla, Bongo, Bato de la Rosa, Jaime Marcos, Cynthia Villar. At kung sino pa na kumampi kay Pastor Apollo Kibuloy. Ito po, sinasabi po nito na mga wala daw po kayong mga kwenta. Mga lutang po daw kayo. At maaaring mga nabayaran daw. Yung sinabi niya sa vlog niya na kaya daw kayo kumakampi kay Pastor Apollo Kibuloy.
Kasi mahirap din po ito. Baka tularan po ito ng ibang vlogger. Ano, Mike Abe? Ganun ba? Diba ganyan na ganyan yung sinabi mo ngayon? Sana ba? Alam mo, Mike Abe, kakain ka pa sa akin na alikabok, sa totoo lang. Hindi naman, hindi ako nagmamayabang ha. Pero kung rebatan lang, yung rebat to rebat sa mga sinasabi, mamumulubi sa akin to kahit 4 na mata nito eh. Partida, may pinag-aralan pa yan. Sayang no, nangihinayang ako dun sa mga tao. Eto masingit ko lang pero baka maiyak ako eh. Baba pa naman ang luha ko. Okay, kaya ko to. Alam mo, nangihinayang ako sa mga taong ganito. Yung mga taong may pinag-aralan, may nakapagtapos ng pag-aaral, nakapagtapos ng pag-aaral, may nagpaaral sa kanila at ngayon, nakikita nyo naman, diba? Mukha lang mukhang professional. Nakakainggit at nakakapanghinayang. Alam nyo kung nung mga panahon na yun, gusto kong mag-aral, kung may nagpaaral sa akin, sana baka hindi lang vlogger ang trabaho ko ngayon. Baka mas malawak pa yung kaalaman ko kaysa sa mga ganitong tao. Nangihinayang ako sa mga ganitong tao kasi nga, biruin nyo may mga pinag-aralan sila, tapos sila ng pag-aaral, pero hindi nila ginagamit sa tamang pamamaraan. Nagpapakatanga sila sa isang gawain na hindi naman bukol sa kalooban nila. Hindi nakakapanghinayang katulad nito. Katulad nito ni Mike Abe. Katulad ng mga vlogger na mga dati kong kasamahan na bumabatikos din sa akin ngayon at sa mga Duterte. Nakakapanghinayang. Kasi tapos sila ng pag-aaral. Samantalang ako grade 2, gusto ko mag-aral ng mga panahon na yun, walang nagpapaaral sa akin at hindi ko rin kayang pag-aralin yung sarili ko. Kaya sobra akong nangihinayang sa mga ganitong tao. Unang-una, makikita naman sa mga mukha nila at sa pananalita at sa kinikilos nila na sila ay may tinapos at isang napaka-professional na mga tao. Pero kung bubusisiin nyo po yung mga lumalabas dyan sa bibig niya o yung mga pinagsasabi nila, ay parang mapapaisip ka na, tapos ba ng pag-aaral to? May pinag-aralan ba to? Bakit ganito yung mga pinagsasabi niya? May Kabe at sa lahat ng mga tansu vlogger alam ko may mga pinag-aralan kayo. Pero hindi nyo nagagamit. Sayang. Alam nyo sa totoo lang, kung ako lang yung nasa sitwasyon nyo, yung pinag-aralan na yan, baka nagamit ko ng mas maganda pa yan. Napakaswerte nyo kasi naranasan nyo yan. Hindi, sa totoo lang, napakaswerte nyo dahil nakapagtapos kayo. Tapos ngayon, nagpapakatanga kayo dahil sa pera. Nakakahiya kayo. Sa ating Pangulo o pwede itong makasira sa ibang tao. Kasi pag ito'y binaliwala at hindi pinasuhan yan, pwedeng gawin ito kahit sino at kahit kanino. Pero ito ay Pangulo ang kanilang siniraan. Opisina ng... Paano ko ba nasabi na parang walang pinag-aralan si Mike Abe? Paano mo makakasuhan si Marlica nasa ibang bansa? Paano makakasuhan nyo nasa ibang bansa? Dati pang minumura ni Maharlika, si Lisa, si Marcos. Dati niya pang pinagmumura yan, pinagmumukha niyang tanga sa live na yan. May kaso ba? Yun nga lang, ewan ko lang pero alam ko nakakauwi si Maharlika sa sa Pilipinas no? Pero kung iisipin nyo, alam ko, hindi kasi pwedeng kasuhan. Hindi ko lang 100% na tukoy kung pwede bang pero pagkakaalam ko, hindi pwedeng hindi pwedeng kasuhan ang si Maharlika kasi nasa ibang bansa. Tama ba ako? Mali pa yung address ni Maharlika. Sir J, di pa naman sabi ni Ma'am Precious, Sir J, huwag nyo na ako i-share.
Di pa naman huli ang lahat. May mga programa. Hindi nag-aral ako na, excuse me, nag-aral ako ng ALS. Nakagraduate ako ng elementary tsaka high school sa ALS. Kaya nga nakapasok ako sa restaurant na high class. Yun na, tama. Alam nyo kung anong restaurant yun? Nakapasok ako sa Wild Flower. Tingnan nyo na lang kung ano yung Wild Flower restaurant dito sa Maynila. Yan, sa PBCom, sa Podium, sa BGC, meron din dyan. May Pinks pa dyan, pangalawang branch nila. Nakapasok ako dyan. Kahit pa para naman, naiitawid ko yun, yung ALS na yun. Kaya okay na rin ako. At baka kapag nakatapos ako, sobrang talino ko eh. Kasi grade 2 nga lang ako, ganito na ako eh. Paano kapag nakatapos pa ako? Hindi, baka talunin ko na si Einstein. Baka makalikha ako ng baka yung udo maging ginto. Kaya okay na rin siguro. Kaya sabi ng task, sige, wag ka na magtapos ng pag-aaral. Kasi baka pag nakatapos ka makaimbento ka pa ng kung ano-ano dito sa mundo. Talunin mo pa ako eh. Yadaan ko lang kayo sa biro ah. Kahit pa paano naman nakapag-ALS ako. Pero yun nga, sa hirap ng buhay, mas pinili kong mag-construction, magapas ng palay, mag-uling, magkupras, kaysa pagtuunan ko ng pansin yung pag-aaral. Tsaka, hindi naman din hinubog na lang din siguro ako nung panahon kung bakit ko nalalaman yung mga bagay-bagay na mga nasasabi ko ngayon. Mag-imbento ng patayin ng mga tanso vlogger. Patayin. Imbento ka ng patayin? Huwag kayong mag-aangad ng Alam nyo, kahit po ako na binabalahura ako ng tanso vlogger, kahit pati pamilya ko dinadamay, hindi ko pinanalangin na mamatay na sila. I promise. Gusto ko pa nga mabuhay sila habang buhay. Yung tipong may sakit kang cancer tapos iidad ka ng mga 120 years. 'Di ba? Sobrang saklap nun kasi mabubuhay ka na puro sakit ka sa katawan. Hindi ko talaga kahit sobrang sakit nang naririnig ko. Oo, na kahit na sabi ko sinasabi ko na lang, patawarin niyo sila, yung mga nagkakasala sa akin, pahabain niyo pa po yung buhay nila. Kahit na masakit, halimbawa, yung 'di ba, arthritis, sobrang sakit niyan. So iindayin mo 'yan na mahabang panahon. Sabi ko, mabuhay lang. Doon pa lang ako, panalo na ako. Tsaka pangit yun magsasabi ka magwi-wish ka ng may mamamatay. Pangit. Oh. Yan ang gusto ko eh. Mabuhay sila na kahit mga umabot sila ng 82 years, 90 years old, 70. At least hindi nila makakalimutan yung mga ginawa nila sa akin. Halimbawa, yung isa diyan na halimbawa, nagda-drive ng kotse, biglang mabangga, tapos magkaroon ng sugat sa paa na tetano. Nung nagka-tetano, so gumaling, haba ng kwento ko gumaling, pagkagaling, so akala nila okay na, so lumipas na ng ilang taon, bigla na naman bumalik, hanggang sa napupudpud, nakakaputol ng doktor yung paa niya, hanggang nadamay na rin yung isang paa, hanggang sa hita niya na, hanggang sa, yun na yan. Ganon ang masarap na ganti. Huwag kayong mag-aangad ng mamatay sila. Pag may mga tao na gumagawa sa inyo ng katarantaduhan, sabihin nyo na lang, Lord, patawarin niyo po ang mga taong nagkakasala sa akin at bigyan pa sila ng mahabang buhay. Kasi ito totoosin lang kung wala ka lang misyon, halimbawa wala kang pamilya, wala kang iniintindi katulad ko,
Ako kahit ako gusto ko ng ano eh. Gusto ko ng magpahinga. Kung wala lang akong obligasyon gusto ko na magpahinga kasi alam mo yun, yung nakakapagod din kasi mabuhay sa mundo. Pero siyempre ngayon, may mission na ako, nandiyan pamilya ko, kapatid ko, 'di ba? May pamilya ako, marami akong inaasikaso, marami akong kailangan gampanan. Kaya kailangan ko pang mabuhay ng matagal. Pero kung ako, yung halimbawa solo flight ako, gusto ko na magpahinga. At least hindi na ako problema. Totoo yan, hindi ako nagbibiro totoo yan, gusto ko ng ganun. Kung halimbawa solo flight lang ako sa buhay, yun yung Kaya yung mga taong ngayon masarap yan kasi tuwang-tuwa ka, nakakala mo, feel na feel mo sa sarili mo, totoo yung sinasabi mo. Pero darating pala bigla yung karma na hindi talagang isusumpa mo. Minsan ang kadalasan nga dyan kadalasan dyan sa mga katod dito ni Mike Abe, na puro ganyan, paninira kay Tatay Digong. Minsan hindi babalik sa iyo yung karma kundi minsan tatamaan yung anak mo, nanay mo, tatay mo, kapatid mo. Doon minsan doon minsan na tutungo yan. May magugulat ka na lang na ang lakas-lakas naman nung anak mo, biglang ganun ang nangyari. Diba? Yun yung tinatawag na talagang karma na hindi naman tumama mismo sa'yo, pero tumama naman dun sa pamilya mo. Kaya yan, iniiwasan ko talaga yan na mangyari. Iniiwasan ko na mangyari kasi ako subok ko na yan. Ang daming tumarantado sa akin na nangyari yan. Promise. Itaga mo pa sa bato. Ako na nagsasabi sa inyo, nangyari ilang beses na yan. Nasaksihan ko mismo yan. Tangina yung dating may sa akin, Yan din, scammer din, mga siguro 2020. Yan din, scammer din. Yan din yung issue, yan din. Sabi niya sa akin, pag nakita kita sa Taguig, babanatan kita. Tigawawa lang kasi siya, tapos ako tiga Santa Ana puta na, sabi ko sa inyo, buwan lang, 3 months, 2 months. Sumalpok yung motor. Sabi ko sa iyo itong kamay, itong braso niya, wala, bali-bali, wasak-wasak. Wasak-wasak. Biglang lumapit sa akin, nagtitinda ako ng damit. Sabi niya sa akin, Jay, pasensya ka na dun sa nagawa ko sa iyo dati ngayon, sabi ko naman, alam nga naman, nasuntukin ko pa hindi na, nakaganon na nga ng nakabakal na lang dito yung kamay. Alam nga naman, banatan ko pa, di ba? Kaya ako pa naman, pag nakita kita, babanatan talaga kita. Kaya sabi ko dun, uwi ka dito, punta rito sa Taguig. Pinupuntahan ko talaga yan. Ayan pala, si Mami Rena, saksing buhay. Yung aking sponsor na si Mami Rena Baher. Ilang beses niya nasaksihan niya, 4 na beses na may tumarantado sa akin, na 4 na tao, na lahat yun, puta na, bumalik talaga ng doble-doble. Doble-doble ang binalik na karma. Sabi ko sa inyo, imbis na magalit ako, sabi ko, hindi, wala na yun. Sabi ko sa kanya, wala na yun. Okay na yun. Tapos pag alis, sabi ko, yan ang sinasabi ko, sabi ko, dati tinatarantado nyo ako. Sinabi ko yan sa inyo na wag nyo akong tatarantaduhin at baka biglang bumalik sa inyo. Puta na, sabi ko. Doon Tapos mga ilang araw, ayan na. Yung kapatid naman. Ay, kwento ko lang sa inyo to kasi maaaring mangyari sa kanya to Dahil sa ginagawa niyang katarantaduhan sa kay Tatay Digong at kay Kibuloy. Mga ilang buwan, siguro 2 months or 1 month na aksidente naman yung isa. Kapatid niya. Sa sasakyan, 2 beses. Sabi ko sa'yo, ang gaganda ng mga sasakyan na bumalibag. Yawa naman ng may nasaktan, pero kamag-anakan niya lang, hindi siya. Tapos sumunod, yun na naman. Sa susunod, yun na naman, yung isa naman, sabi ko. Siguro, wag naman na, tama na yun. Sabi ko, tama na yun. Sabi ko, di naman ako nananalangin, pero nasaksihan ko talaga yun, sabi ko. Kaya yung mga vlogger dyan na tumatarantado sa akin, kasi yung about dyan si scammer na yun, matagal nang issue sa akin yun. Kaya di mo tinatawanan ko lang.
Oh, kaya sabi ko na lang, habaan nyo pa yung buhay. Yung mga ganitong mga vlogger, habaan nyo pa yung buhay nito. Pero ito, si Mike Abe, sa tingin ko, mga nasa 40, 50 years old na to eh. Malapit na to magkaroon ng rayuma, arthritis. Baka mamaya nga may mas malala pa. Wag naman po sana, no? Baka mamaya may mas malala pang sakit, no? May mas malala pang sakit na na tawag dito na mangyari dito dahil sa ginagawa niya. Pero wag naman sana, ha. Sabi nga ng taas, pag isa kang walang yang tao, hindi mo na kita kukunin. Hayaan mo na kita magdusa dito sa mundo. Pagdusaan mo lahat ng ginawa mong kasalanan. Kukunin na kita kapag ma-realize mo na mali pala talaga yung pinaggagawa mo. Amen, brother. Amen. Parang gusto ko na maging pastor. Pasok kaya ako sa KJS. Baka inaantay ako ni Sister Maria doon. yung tawag dito, ngayon yung nagpapauso ng mga scam sa akin. At sa yung pangbabalawran nila sa ibang tao, pati yung mga kapatid ko dinadamay. Saan tayo? Tatagaan nyo to sa bato. Ilang buwan lang ang lilipas. Ang under ng Pangulo ang PDEA. Oy! Sorry. Ang complainant dito, Office of the President. Ang biktima rito, Office of the President. Sino ang biktima? Yung vlogger na nakabase sa Estados Unidos. Kung ito ay Pilipino o hindi, pero meron na ho siyang pananagutan sa ating mga batas. Kasi hindi ho pwedeng ganon. Pinakikinggan siya ng mga taong naniniwala sa kanya kahit fake news. Nangunguna, ito ay talagang rayna ng mga fake news. Na kung magsalita, akala mo nandito sa Pilipinas, akala mo alam niya yung nangyari dito, puro fake naman ang impormasyon. Nakakasira sa reputasyon ng Estado, ng PDEA, at ng Pangulo mismo ng ating bansa. Kaya dapat gumalaw kayo. Ako naniniwala rin sa aking observation, ang mamamayang Pilipino, kahit yung mga Marcos loyalists, Marcos supporters, total kayo po ay... Wow! May ba observation ka lang ngayon, Mike Abe, ha? Lumilevel up ka ng... Mike Abe, lumilevel up ka ngayon, ha? Ano yan? Observation po tayo na. May pa-observation ka na, Mike Abe, ha? Gle-level up na yung katulonggisan mo, ha? Lihiti mo na mga loyalista. Pwede rin po kayo maging complainant in behalf of President Marcos or Marcos family dahil kayo ay mga loyalista. Nandyan. Ay, ibig sabihin, tayo pala, pwede tayong Tama ba? Wait lang, pakinggan natin ulit, ha? Baka nagkakamali tayo eh. Maganda na yung sureball yung sabihin natin. Ang inyong matinding pagmamahal from day one until now. So, mamayang Pilipino, kahit yung mga Marcos loyalists, Marcos supporters, total kayo po ay lihitimo na mga loyalista. So pwede daw tayo mag-complain. So ibig sabihin, Ma'am Gina Ray, salamat po. So ibig sabihin, pwede tayong magkaso laban kay Mike Abe sa ginagawa niya kay former President Duterte. Sinabi niya. So tinuruan niya pala. Ang galing ni Mike Abe, palakpakan. Binigyan niya tayo ng binigyan niya tayo ng advice. Sabi niya, yung mga supporters ni Duterte, ni Marcos, pwede daw mag-complain or batawag dito. Maghain ng kaso laban kay Maharlika. So tayo, pwede rin naman pala tayo din maghain ng kaso laban dito kay Mike Abe. Dahil dun sa mga pa-fake news niya. Okay. Binigyan mo kami ng idea, Mike Abe. Maraming salamat. Bobo ka rin eh. Hindi mo ginagamit yung utak mo eh. Hindi mo man lang naisip na pwedeng gawin sa'yo yan eh. Lako po. Kaya sabi ko sa'yo, Mike Abe, mukha ka lang professional pero hindi pa rin kaya ng utak mo yung utak ko, Mike Abe. Hindi ko naman sa'yo naangat yung bangko ko pero hindi mo iniisip na yung sinasabi mo pwedeng gawin sa'yo. Kung talagang, minsan din kasi hindi puro utak, minsan rin yung gulang.
Walang niya, Mike Abe, ang gulang na ng mukha mo pero wala kang gulang sa utak mo. Hindi po kayo maging kumpleto. President Marcos or Marcos family. Dahil kayo shout out sa mga supporter sa 7 million members ng KOJC. Pwede po pala tayo. Hindi ako kasama doon, hindi ako member. Crush ko lang si Sister Maria. Putay na madre naging yari na naman ako kay Kuya Dada nito. Sa 7 million, no? 7 million na supporters ng the Kingdom of the Jesus Christ. So ibig sabihin, sabi ni Mike Abe, pwede pala kayong magkaso. Kanino? Siyempre sa kanya. Dahil nandyan naman yung mga video nakatibayan na kung gaano yung panggagago niya kay Kibuloy at kay former President Rodrigo Duterte. So ibig sabihin, sa dami nyo, hindi nyo ba kayang gawin na sa dami-dami yung member dyan, sa daming supporters ni Pastor Apollo Kibuloy at ni Tatay Digong pwede nyo pala to ipakulong si Mike Abe. Una sa secret deal. Kasama din daw doon si Pastor Apollo Kibuloy. Doon pa lang pwede nyo siyang kasuhan. Diba? Ito kasi di nag-iisip Ilan taon na ba yan si Abe? Siguro mga 50 something to. Ayon na ito sige, tingnan natin computein natin ayon sa muka. Pero pasensya na po kayo kung may mga maririnig po kayong kakaiba, lalo na po sa mga nanonood dyan ng mga senior Labas po kayo dito, sa kanya lang po ito No, ito. Ayon sa muka Yung eyebag ni Mike Abe, kasi siyempre may salamin, so hindi masyadong pansinin, pero mapapansin mo talaga dito natin banda. Yan. Medyo bulok na Medyo mas okay pa yun sa akin kasi haggard ako kasi nga lagi akong puyat. Ewan ko dito. Yan, medyo bulok na yung eyebag niya. Pagdating sa bibig, gawa ng laging pasmado ang bibig nito, medyo bagsak na rin, marami na ring malat, tas yung ngipin, pustiso, medyo nasa mga 50 to 60 years old nga to. Pagdating sa ilong, puta na, nagsagwa ng ilong. Parang kasya yung ganito ko dyan, Mike Abe Pagdating sa ilong, ang ilong kasi ng tao, hindi po talaga kumukulubot yan Yan po ang pinaka nagiging younger skin, sa parte ng katawan ng tao, yung ilong natin. Kahit anong tanda mo na, kahit anong edad nyo na po, yung ilong, yung kinis ng ilong ay hindi po yan nagbabago. Para sa kaalaman lang na lahat. Ako nga pala si Kuya Kim, ang nagsasabing, ang buhay ay weather lang. Okay, Pag sa buhok naman, dito kasi sa buhok, alam nyo, minsan nadadaya yan. Dinemo no? Demo tayo, demo. Nadadaya kasi yan Tapos kahit yung dito mo, pwede mo siyang lagyan para bumaba yung, para hindi masyadong mataas yung hairline mo. Pero nadadaya yan. Kaya nga siguro, ang estimated ko rito sa edad ni Mike Abe, tas lagi siya nakayuko kasi nga hirap nang i-straight yung buto at baka hindi nagme-maintain ng anlin. Mukhang nasa mga 65 to 60 years old na nga. Facial region tutorial. Okay, tuloy na. Visit na yan. Nandyan po talaga ang inyong matinding pagmamahal from day one until now. Wow. So pwede rin kayong mag-file ng kaso bilang Pilipino dahil sinisira nitong vlogger na ito ang pangalan ng ating Pangulo, ng elected president ng bansa. So hindi dapat ito palampasin. Gising-gising, galaw-galaw. Gising-gising daw mga Duterte Kibuloy supporters, sabi ni Mike Abe.
Oh, gising-gising daw, galaw-galaw ha. So ibig sabihin, pwede pala tayo magkaso sa kanya. Bulungan ko nga minsan si Boss Banatbay. Sabi ko, Boss Banatbay, pakisabi sa mga supporters ni Pastor, kasuhan si Mike Abe. Kasi mismong siya, sinabi niya na pwede daw magkaso yung mga supporters ni Marcos sa kay Marlica. So tayo, pwede rin pala tayo. Mas dihamak na mas marami tayo dun. 31 million lang sila. So tutusin, fake pa nga yun eh. Tapos, tayo, 32 million. So ibig sabihin, lamang pa tayo na 1 million. At kung hindi mo sasamahan ng fake news, 16 million lang talaga sila eh. So dihamak na mas malaki pa, mas marami pa rin tayo. Diba? Kaya panalo pa rin tayo. Kinaukulan. Sunod na pag-usapan natin yung gentleman agreement, nagtutulakan, nagsisisihan, nagdadamay na kung kani-kaninong pangalan, kung sino-sino. Si gentleman agreement. Hindi na ho talaga nagkakasundo yung dalawang abogado ng dating Pangulong Duterte at dating spokesman niya, Roque at Panelo. At ito si Roque, kung sino-sino sinasabit niya, dinadamay niya na tungkol sa issue ng West Philippine Sea. So dahil dyan, bobo ka pala eh. Ikaw nga eh. Wala namang kinalaman si Pastor Apollo Kibuloy sa West Philippine Sea na yan eh. Ba't mo dinadamay? Wala ka din eh. Sabi ko sa'yo, Mike Abe, lahat ng sinasabi mo, bumabalik lang sa'yo eh. Diba? Ngayon, Mike Abe, marami lang nanonood sa'yo kaysa sa akin. Ito aminin ko mas maraming nanonood kay Mike Abe kaysa sa akin. Sa mga upload ko, sa live ko, totoo naman yun. Sige, kayo na panalo. Anong problema doon? Nalalanin nyo kasi ilang taon na ko kayong puro politics ang content nyo. Ako, pangatlong switch na to ng content. Charity, reactor, showbiz to politics. Para sa kalaman lang ng lahat. Aminado ako, mas mataas views mo, Mike Abe. Nandiyan ka na. Wala akong problema. Pero ito lang. Kung pagdating sa utakan, sa diskusyonan at wala, talong-talo ka. Kasi lahat ng sinasabi mo, bumabalik lang din sa iyo eh. Sasabihin mo na lahat na lang idinadawit, lahat na lang isinasama sa West Philippine Sea issue, nagtuturuan. Ganun ka rin eh. Wala namang kinalaman si Pastor Apollo Kibuloy sa West Philippine Sea, ba't mo dinadamay? Kasi nga, may sobrang may malaking galit ka kay Pastor. Na kahit wala naman siyang kinalaman doon. Para kang si yung vlogger na attorney. Yung may pagkabulol din. Best friend ni Banatbay. Lahat na lang ng issue sa buong Pilipinas, pati pagbara ng lababo nila, isinisi kay Tulfo. Pare-pare sila eh. Ngayon, asa na? Nga, 34, 36. May parating pa daw na 7 kaso. Ay, nakramputa. Sorry, nasabi ko. Yung sinabi ko doon sa nauna kong mga pagtalakay, dapat kumilos na ang Senado o Kongreso. Ang Senado, hindi natin naaasahan dahil yung chairman ng Committee on Foreign Relations, maka-Duterte yun eh. Si Senador Aimee. Talagang hindi gagalaw yun. Yung chairman ng committee. Yung Foreign Relation ng Kongreso ang pwedeng gumalaw. Kasi ang issue dito, foreign relation eh. Di umano, gentleman agreement between former President nagdi-di umano Duterte at saka President. Siguro nanonood din sa akin minsan to. Kasi hindi uso sa kanya tong di umano eh. Nung nasisita ko siya about na sa sinasabi niya na gumamit siya ng disclaimer or di umano, tingnan mo ngayon, naririnig na natin sa kanya. Di umano. Himala, gumamit ka ng di umano. In fairness nag-upgrade ka na, Mike Abe. Biruin mo ba naman kung kailang naging 60 years old ka na, tsaka ka lang nag-iisip ng matino, nakagkaisip ng matino. Himala, first time ko marinig na nagsalita ka ng di umano. Now, China. So, ang dating Pangulo, Islang, ang precious. Kung sino ang may idea nito, dapat ay tanungin. Tatanungin lang. In aid of legislation, o kung ano man, ay dapat viral.
Siguro dahil nakareses lang, baka nga gagawin ito kung sino man ho, mga senador or sino man congressman mag-i-sponsor. Pero pasintabi na sa Senado, malabo eh. Kasi mga nandiyan dyan, hindi naman lahat. Pero identify na, sabi ko nga, mga 8, baka ngayon nadagdagan pa nga ng 8 congressman eh. 8 senador na pro kay Buloy, pro Duterte. Ang mga dahilan, 2 lang, kaibigan at saka utang na loob. Yun ang umiiral sa kanila eh. Nasira ng Senado sa... ikaw lang naman walang utang na loob. Una, hindi ka namin may kilala kung hindi dahil sa SMNI. Unang-una, hindi ka namin may kilala kung hindi dahil kay Pastor Apollo Qubuloy. Unang-una, hindi ka rin magkakaroon ng ganyan sigurong mga property mo kung hindi dahil din sa SMNI. So, yung sinasabi mong mga sinisita mo sila dahil sa utang na loob, mas okay na yun. At least, sila tumatanaw ng utang na loob. Ikaw ba, tumatanaw ka ba ng utang na loob? Damn! Mike Abe. Basic. So very, very basic. So very, very basic. Mas proud ako kay Robin Padilla, kay Bongo, kay Bato, kay Amy, wala akong pakialam dun. Kay Cynthia Villar, at least sila tumanaw ng utang na loob sa nagawa ni Pastor Apollo Qubuloy, di ba? Pero eto, tumanaw ka ba ng utang na loob? Bakit? Eto, pustahan tayo kahit magpa-survey ka pa. Ikaw na nga lang gumastos ha. Bakit ka nakilala? Di ba dahil sa SMNI? Saan ka nakilala? Di ba dahil sa SMNI? Dahil kay Qubuloy? Saan mo nakukuha lahat yung mga nagkaroon na property? Yung mga property na meron ka ngayon. Di ba Qubuloy sa SMNI? Oo, nandun na tayo sa point na pinaghirapan mo yan, sikapan mo rin yan, pero yung kasabihan na saan ba nagsimula yan at hindi mo naman magagawa yan kung hindi dahil sa ganito, sa ganyan, walang iba kundi si Qubuloy yun. Mas proud ako, mas kakabiliban ko yung mga taong tumatanaw ng utang na loob kesa naman sa katulad mo na hindi ka tumatanaw ng utang na loob. Yung dapat isaksak mo dyan sa malaking butas mo ng ilong. Tandaan mo yan ha. At magpapatuloy na masisira kapag hindi nila binago yan. Kasi ang Senado ng Republika ng Pilipinas, ang bawat senador ay senador ng buong Pilipinas, hindi senador ng Kasi ang mga senador daw na kumakampi kay Pastor Apollo Qubuloy ay nakakasira daw ng Senado. At ng gobyerno, siguro, sama na natin, ganun din naman yun eh. Pero, saan ka pinanganak, Mike Abe? Dito ka ba talaga nanggaling sa Pilipinas? Hindi ka pa man pinapanganak. Ang Senado, talagang sira na yan, matagal na. Walang naging perpektong Senado. Tandaan mo yan sa kada papalit-palit ng mga kandidato. Sa kada papalit-palit ng mga senador at senadora. Para kang bago sa politics, Mike Abe Puntay na, ilang taon ka na rito sa politics, tanga ka pa rin. Makakasira ang Senado. Si Raul, wala naman naging perpektong Senado. Sa kada paglipas ng ilang taon na ng mga nakaupo yan at hanggang sa mapapalitan sila, may sablay at sablay pa rin dyan. Masyado ka ng durog. Naawa na ako sa'yo. Tama na yan, no? Masyado ka ng durog, Mike Abe. Meow!